Yes po. Okay, so Yes, dito tayo sir. sa ating real estate planning and development. No? Ang objective ng subject na to is to introduce to students the knowledge and the principles of planning and development, as well as the concept of urban and rural land use and zoning, and then integrate it in relation to the growing industry of real estate. Okay? So, planning and development is syempre napaka-vital, no? Kailangan sa subject, sa course natin na real estate management, and also in the profession, no? In the practice of real estate, no? Yan ay isa sa mga susi ng tagumpay. No? Kaya kanina, no? Si Miss Alentaan was asking for a specific lot, no? Kati, Na where's the kailangan daw ng client niya sa commercial, no? barrel? If wala kang knowledge in zoning, in land use, no? Ang gagawin mo, ang basic na gagawin is mag-o-offer ka na mag-o-offer sa kanya ng lupa. Tama, mali? Yes po. Di ba? Ang gagawin nyo, lahat ng listing ninyo that has 2,000 square meter pataas, regardless of the use, ang gagawin ninyo, ibibigay nyo agad sa kanya. Tama, mali? Normal use ay normal na Di ba? Ganun galawan. ang concept na ginagawa natin. No? Ito yung purpose nitong subject. For us to determine what is the planning, no? What is the developmental side of the offer na pwede mong ibigay sa kanya. And ikaw mismo, yung listing mo, masegregate mo na. No? Mahati mo, ito yung mga commercial na pwede mong i-offer. No? Ito yung classification nito. Kasi, tandaan natin, di ba, lagi din natin sinasabi, ang service natin to the client is not just dun sa pagbebenta natin ng lupa sa kanya. Ang service na in-offer natin sa client, no, as broker, no, as appraiser, as consultant, no, is sana hanggang dun sa dulo, no, hanggang dun sa full potential ng property or the highest and best use ng property, magbigay natin sa client natin. No? So that's the objective of learning the planning and development ng isang real estate project. So, balikan lang natin ng konti. Alam ko iba sa inyo, alam na yung basic nito kasi no, as a business course, no, laging din binabanggit na yan, no, planning, organizing, controlling, post-DC, planning, organizing, controlling. So, yung mga lagi natin naririnig in the business subjects na meron tayo. Planning is the process of thinking regarding the activities to require to achieve a desired goal. Planning is based on foresight, the fundamental capacity for mental time travel, the evolution of forethought, the capacity to think ahead is considered to have been a prime mover in human evolution. So planning, it is a very, very innate, napakapalad nating mga tao, dahil meron tayong cognition, to the cognitive ability nating mga tao na makapag-design ng something ahead of time, di ba ngayon may biruan, tayo daw, may mga barkada daw tayo na magaling mag-drawing, mag-drawing ng plano. Kanyari may outing, sino dito yung mga drawing ng year-end party ng JREM? Meron po mga drawing, pa-heart react naman ako dyan, yung mga sabi na pupunta daw sila, pero wala sila nung araw. Meron po siya. Si Apple. Kung meron mga nag-planning ng ating year-end party ng JREM. So yun, isa yun sa mga natin, sa kailangan natin as real estate service practitioner. So hindi natin kasi alam kung saan kayo mapupunta eventually, kung kayo ay broker, appraiser, or consultant. So in general approach, mute natin si Joanna Liz. Mute natin si Miss Alentaan. Okay, so hindi natin alam kung saan kayo mapupuntang field, chosen field niya after this. After one semester na lang, after one semester, tapos graduation yun na. So medyo nakakakilig ng side yan. Hindi natin alam kung ano. So yun ang general term na ginagamit sa atin. Real estate service practitioner. Next,
on our side, no, on the designing and concept, on the architectural side ng planning. Architecture on large scale concerned with man and the environment. So yun, gaya ng example ko sa inyo kanina, no, sa GC natin, no, nag-chat si Miss Alentahan asking for a certain lot. No? So if you are new to the real estate industry or mga baguhan, mga bagito, gagawin mo kahit anong lote, ibibigay mo sa kanya na nami-meet yung 2,000 square meter na requirement niya without considering kung ano yung purpose. Kaya anong tinanong ko sa kanya agad, anong company yan? So kung malalaman mo kung ano yung company, ibig sabihin, ako ang titignan ko kasi doon is the comprehensive land use plan ng Antipolo. Ano yung mga possible na commercial area o yung mga pwedeng i-convert into commercial area na pwedeng mong i-offer sa kanya. Okay, hindi ako magsasayang ng panahon, maghahanap. No? Kasi merong specific size ng shoe para dun sa client niya. No? Alam niyo yung alam niyo ba yung meron akong developer dito sa Antipolo na tuwang-tuwa ako dun sa pangalan niya. Okay, sino makakahula kung ano pangalan ng developer na na tuwang-tuwa ako dun sa pangalan nila? Magbigay kayo sa akin, pangalan ng developer sa Antipolo. Hindi. Hindi ako natutuwa dyan. Visit ako dyan. Anong pangalan ng developer? Alam niyo yung developer na yun. Manny Villar. Hindi, sige sabihin ko na. Ang pangalan ng developer, kung narinig niya na siya, Taylor May. Narinig niya na? Oo, sir. Iniisip ko. Yes po. Diyan sa may Olalia, sir. Yan. Si Taylor May, ang ginagawa niya ay build and sell. So build and sell siya ngayon. Pero ngayon nagde-develop na siya ng mga subdivision. Ngayon, bakit nakakatuwa si Taylor May? Because yung name itself speaks for the service na meron siya. Ang bibigay niya sa'yo is tailor-made, no? Fit for you, no? Na real estate, no? Gaya ng mga subdivisions na binibigay niya, talagang fit for you, no? Kung gusto mo ng sub-rural living, no? Or ng sub-urban. Kasi ang Antipolo is, highly urbanized city na rin, no? Pero di pa natin maaalis yung pagiging rural natin, medyo probinsya pa rin tayo sa Antipolo, no? So with the mixture of rural and urban side ng Antipolo, nabibigay yun ni tailor-made. Kaya ang ganda nga ng pangalan yun, tailor-made, talagang fit na fit para sa yung kanyang And ang gaganda ng mga location niya, honestly. No? Yung dito sa May Magay, no? Na niya yung na-foresee niya yung magiging access ng Marcos Highway towards Magay kapag na-open na yung Yupeco Bypass Road. No? So yun yung mga na-target niya. Tapos, yung datong usap-usapan lang na gagawing SM City Antipolo, no? Nagtayo siya ng subdivision malapit doon. Kasi alam niya na itatayo yung SM City Antipolo doon sa area na yun. Kaya nagtayo siya. So yung planner niya, no, yung master planner ng tailor-made, ibig sabihin, nag-iisip, no? Meron siyang pinagbabasihan ng study niya para mag-conclude na yung ganong development is maganda dun sa lugar na yun. Okay? Next, planning is also the art and science of ordering the use of the land and the character and siting of buildings and communication routes so as to secure the maximum practicable degree of autonomy, convenience, and beauty according to Lewis Cabols. So, planning is not just looking at what the property will be used for. So, hindi lang siya doon. No? Lahat ng peripherals or lahat ng outside components ng property. Like for example, yung autonomy niya, yung degree of autonomy. Pag sabing degree of autonomy, siya ba ay mag-i-stand out among all others? No? Siya ba ay magiging lamang dun sa ibang mga subdivisions na katabi niya? No? Convenience. If you are to develop a property, a subdivision, no, yung convenience ng iyong ito lagi niyang sinasabi to no? Lagi nating sinasabi to na hindi ko alam naging market siya na slogan, no? Na yung property na binibenta ko ay malapit sa lahat. Sinong guilty diyan? Pag nagbebenta siya, ang property na binibenta ko po ay malapit sa lahat.
So, ibig sabihin, squatter na yan dyan, masikip na dyan, kasi malapit sa lahat eh. May eskwelahan, may mall, so dikit-dikit pa sila, malapit sa lahat, di ba? So, parang hindi siya tama na ginagamit na malapit sa lahat. No? Yung accessibility, yan yung gusto natin i-correct na term doon. No? May access siya doon sa mga convenience store or doon sa mga convenience facility na kailangan natin. No? Yun yung hindi siya malapit sa lahat. Kasi pag sabi mo, malapit sa lahat. So, ibig sabihin, nasa gitna ka ng school, ng simbahan, ng mall. Ang ganda ng location. Gitna ka ng mga yun kasi malapit ka sa lahat. Next, planning is also considered in making things beautiful. Okay? Sa mga ladies natin dito sa ating online class ngayong gabi. Okay? Tama ba na kapag kayo ay may lakad or meron kayo, kunyari may gala night, may awards night kayo ma-attendan. 1 week to 3 days pa lang nakaplano na kung ano yung tsura nyo for that day. Tama, mali. Nakaplano na, di ba? Ano yung makeup na gagamitin ko? Ano yung gown na gagamitin ko? Di ba? Nakaplano na lahat. So that's planning, no? On the spot, sir. Oy, iba din pag maganda na Miss Binancio, no? Iba pag maganda, on the spot na. On the spot, sir. Kaya laging mukhang sinapugan ng bomba. Si Miss Taylor daw kasi woke up like this lagi. Parang woke up like this, naka-flick ang pilik mata, naka-contour ang ilong. Boyish nga ako, sir. Hindi ako masyadong nag-aayos din eh. Yung nagkagawin. Okay. Also, planning, no, is a control and guidance system. Okay? So, hindi lang sa planning foresighting, no? Hindi lang siya concerned with what will be the use of the property in the future. It is also concerned in the controlling in the guidance system na meron yung isang property, no? Kasi kung hindi na plano ang isang subdivision, malamang sabog-sabog ang mga kanal, no? Sali-saliwa ang mga kalsada, no? Yun ang fallback of not doing the good urban planning for a specific property. Alam dito sa Pilipinas, no? When I was studying architecture in National University, no, sabi ko, pag naka-graduate ako, magiging urban planner ako. Yun yung gusto kong mangyari, urban planning. Yun ang ko, hindi ako sa designing talaga. Ayoko talaga ng design. Kasi dito sa Pilipinas, kasi sad reality, yung design dito, binabarat or hinihingi lang dito ang design. Diba bawat kaibigan mo, uy, pa-design naman ako ng bahay. Simple lang naman yung design lang eh. Design lang naman eh. Ganyan pa maririnig mo. Sabi ko, urban planning ang plano ko talagang kunin. Ang gusto ko i-master sa architecture. Kasi alam natin, sa Pilipinas, dyan tayo bumalya sa urban planning. Mamaya may papakita ko sa inyo mga pictures no, dito sa presentation ko na magpapakita how weak or how poor our urban planning is. No? Kasi yung mga graduate na architect, yung mga architect natin, bukod sa nangingibang bansa, ang focus lang talaga nila is to design. No? And not to plan. Okay? Yan yung isa sa mga nakakalungkot na reality. Hindi magplano, mag-design lang. No? There's a very, very big gap between designing and planning, honestly. Kasi pag nag-design ka, no, ang lagi ko sinasabi, konting share lang sa di ba, for the past 8 years, I was designing the Christmas tree ng Antipolo. Ang lagi kong concept sa design ko, hindi lang design planning siya. Ang lagi kong concept sa planning ko is magkaroon siya ng long and lasting impact sa mga tao. No? Na makilala si Antipolo. News si Antipolo, mabalita si Antipolo, maging laman siya ng social media. No? Kasi kung designing lang, no? Maraming designer. Ang daming magde-design. Na usually ang gagawin nila, pag nag-design sila, maganda yung design nila. Pero wala silang consideration na pwede ako maging part ng design. Pansin niyo pa lahat ng design ko ng Christmas tree na Antipolo, you can touch the design itself. You can be a part of the design itself. Because pinlano ko siya. No? Pinlano ko siya na maging bahagi niya ng design. Na kapag pinicture ko yung Christmas tree, nandun ka sa loob, parte ka ng design.
Okay? Ibig sabihin, it's a two-way process ng pagpapaganda. Na pinaganda mo yung design ko, pinaganda ka din ng design ko, naging Instagram. So that's how I control and guide the system ng designing and planning. Lagi sinasabi, and planning of the Christmas tree and the Christmas decoration for us. So yun yung isa sa mga sana na nagiging dream ko doon na yung mga future architect na to be na sana mag-focus on planning side and not merely on the designing side. Next, planning is a universal human activity, a basic survival skill involving the considerations of outcomes before choosing among alternatives. Okay, ito na. Apply natin to sa real estate profession. Usually, you have your listing, tama? May listings kayo, dami yung listings, di ba? May personal listings kayo, may open listing, may closed listing. So, yun yung mga types ng listing. Among those alternatives na meron kayo, meron doon na kaya na nung sa GC, naghihintay ako na may magtanong kay Miss Alintahan kung okay lang ba kung ganito lang. Kunyari, less than 2,000 siya. Pero sobrang ganda ng property. Because that's an alternative. No? Hindi mo ma-meet yung expectation ng client na 2,000 square meter. Pero, ano yun, sobrang ganda ng property na ang ganda ng foot traffic. Alam mo yung you can weigh, pwede mo i-balance na mawawala yung 2,000 square meter na laki. Pero sobrang ganda naman ng property. Meron akong property na per-lease, no? Diyan sa may, Oliveros, P. Oliveros sa Antipolo. Maliit lang siya. So, around 1,200 square meter lang siya. Pwede ko siyang ibigay sa inyo leasing. I-forward ko sa inyo mamaya yung details niya. For lease siya. No? Hindi siya ganon kalaki. Pero kung kagaya ng hinihingi ni Ms. Alantahan na parang commercial na gawing mini grocery, ano siya? 200% ang probability na magsasucceed kasi nandun na siya, nasa bayan na siya, na nasa sentro na siya ng lahat, ng all access, nandun na siya. So yun yung choosing among alternatives na meron ka naman talaga. No, hindi mo lang maisugo kasi binablock ka na agad nung idea na limited ka doon sa sinabi lang sa'yo. Which is, pwede ka namang pwede ka namang deeper doon sa sinabi sa'yo because you're going to showcase something na much better dun sa hinihingi ng kliyente. Okay? Know your product well, yung mga binibenta niya yung mga nasa listings ninyo. Now, ngayon gabi, di ba, pagkatapos ng klase natin, bibili mo na ulit yung listings mo. No? Ito palang listing kung to, commercial to, no? Pwede pala itong i-offer kahit na maliit to. Pero ang ganda ng foot traffic nito. No? Sa PMS mamaya, di ba, i-discuss natin yun, yung isa sa mga property management system software na pwede niyong gamitin. Na ngayon pa lang, pwede mo na itag yun. Pag tinag mo yung property mo dun sa PMS na yun, malalaman mo na itong property na ito, commercial, highly commercial, though maliit siya. So it's a combination of the concepts na meron tayo. Mga pinag-aaralan natin, lahat ng pinag-aaralan natin ngayong trimester na to ay interconnected with one another. At dapat may apply natin yung mga tinuturo, yung mga principles na nandun dun sa bawat isa na yun. Right? Okay. Planning is a deliberate, organized, and continuous process of identifying different elements and aspects of the environment. Please take note of this four, ha? Ito yung forces, Ito yung 4 na forces na nakakapagpabago ng presyo. Tatatak niyo lagi, what are the 4 forces na nakakapagpabago ng presyo ng lupa? Number 1 is the social, economic, physical, and political. SEPP. Minsan may mga choices na ang nakalagay dyan. Parang SEG, kasi social, economical, governmental, SEGE. SEGE. Bali, ang nangyari, social, economical, governmental, environmental. Yun yung ibang choices. Pero same lang din sila. Those are the 4 forces. Okay? Ang pag narinig mo yung 4 forces, isipin mo na Encantadia. Brilyante ng social, brilyante ng economical, brilyante ng physical, at saka ng political. Nadi-discuss natin yun sa appraisal. Kaya sabi sa inyo yung appraisal subject,
no, hahabaan natin. Siya mag-focus tayo talaga sa kanya. Yung buong 3 hours, siya lang yung pinag-uusapan natin, si appraisal lang. No? Kasi siya yung cream of the crop ng real estate service profession. No? Yung appraisal. Kahit maging broker ka, dapat may alam ka sa appraisal. Okay? Determining their present state and interaction, projecting them into concert throughout a period of time in the future, and formulating and programming a set of actions and plans to attain desired result. So, yung apat na yan, if you have a poor planning, no, bagsak ka sa planning, may sasabayan ka dyan. Kung hindi man lahat yan, dahil bagsak yung planning mo, dahil mali yung planning mo, no, sasablay ka sa planning. Okay. May mga political issues ako ngayon ipopose, no, na mga political issues sila na ma-realize nyo kung ano, poor planning yung mali sa kanya, kung bakit nagkaya. Okay. According to Pride, no, a way of thinking about social economic problems is oriented predominantly towards the future. Is deeply concerned with the relation of goals to collective decisions and strives to comprehensiveness in policy and programs. Okay? The way we think, nabanggit ko to nung seminar ko sa mga senior high school, if I'm not mistaken. No? Kilala niyo si Lincoln Velasquez? Mas kilala sa pangalan? Regine? Si Lincoln Ay, Velasquez. akala ko Regine Velasquez. Kilala niyo si Lincoln Velasquez? Hindi niyo kilala? Si Lincoln Velasquez ang mas kilala sa pangalang Kong TV. Okay, so vlogger, yung vlogger na si Kong TV. Ang sabi ni Kong TV, no, kung ano daw yung tumatakbo sa utak mo sa mga oras na to, there will come a time, a certain time in your life, na yun na din yung sasabihin mo. Yun na din yung nagiging laman ng bibig mo. Yung laman ng bibig mo will be the acts na ginagawa mo. Yun na din yung ginagawa mong acts. No? Yung ginagawa mong acts na yun, yun na rin yung magiging way of living mo. Yun na rin yung magiging path mo towards dun sa patutunguhan. Ngayon, kung ang thinking mo ngayon is mali, mali na din sinasabi mo. Yung maling sinasabi mo, magmamanifest yun through your actions, mali na rin yung actions mo. And mali na rin yung actions mo, mali na rin yung matutunan mo sa buhay. Diba? Nagets yun? That's the very essence of planning. No? According to Feynman nga, diba? Yung way of thinking about the problems na nasa palibot natin. No? Nyari, anong crisis ngayon na kinakaharap ng Pilipinas? Yung medyo latest. Ano yung laman ng balita ngayon na ito, may problema na naman tayo, may crisis na ganito. Ano yan? Bigas. Sa bigas, Ano? sir? Bigas. Sabi natin yan, sige, si bigas. Okay, that's an economical problem of the Philippines. Kung ikaw ang thinking mo dun sa problema ng Pilipinas na yun, ay wala nang solusyon. Dahil napakarami ng administrasyon ang nagsalin-salin. Diba? Yun yung inisip mo, wala nang solusyon. Ngayon, ang buong bibig mo, wala nang solusyon yan. Koruptong gobyerno, kung ano-ano na ginagawa nito. Yung word mo, yun na di magiging action, magiging rebellious ka na rin with the government. Ang gagawin mo, lahat na ng ginawa ng gobyerno, mali para sa'yo. Hanggang sa yung buong pagkatao is rebellious na with the government. Okay? Kasi yun yung naging way of thinking mo with a certain problem. No? Paano kung ginawa mo, no? Dahil may problem, may crisis sa bigas. No? Positive thinker ka. May crisis sa bigas. Kakausap nga ako ng kakilala ko sa Pangasinan na tatanim ng palay. Tapos nagbibenta ako ng bigas dito sa amin para medyo mura-mura. Yung inisip mo na negosyo, nag-manifest ngayon sa bibig mo, uy, bibenta kita ng bigas. Baka gusto mong bumili ng bigas sa akin. Kaya naging business-minded ka na kasi yun yung iniisip mo eh. Hindi yung problema yung tinignan mo eh. Yung solution to the problem ng krisis sa bigas. Diba? Hindi man ikaw yung magiging solusyon ng krisis ng bigas sa Pilipinas. No? Pero binago mo yung mentality mo. Binago mo yung mentality mo and you are one of the agent of the changes na nangyari. So yun yung isa sa mga dapat na natin with regards to planning. No? Yung ilalagay mo, i-instill mo sa utak mo, yung itatanim mo sa utak mo will manifest. No?
mangyayari yan. Kung tinanong sa utang, tinanong ko sa utang, ay, hindi ko mabibenta tong property na to. No, hindi ko mabibenta tong pangit na house and lot na to, parang pangit ng location. Wala na, magpamanifest na yung sa bibig mo. Pero kung mayang bilhin niya, pangit yung subdivision na yan, sira-sira yung CR niya. Tapos, hanggang sa hindi mo na rin, tinatamad ka na ibenta yung property kasi hindi yung, ano mo, ikaw mismo na diskumpiyado ka na dun sa pagbibenta. Okay? Okay. A continuous series of controls or development of an area aided by device which seeks to stimulate or model the process of development so that this control can be applied. So, planning is also, ano, di ba? Pag, what do you call this? Pag-mimic ng mga nangyari ng solution sa mga problema. So, sa planning, no, the best teacher of the planner is the experiences that they have. Kapag pumalya ka na dun sa isang solution mo dun sa isang problema, tingin mo, ulitin mo pa yung solution na yun. Palyado nga siya, di ba? So, hindi mo siya ulitin. So, ganoon din. No? Sa planning din, in real estate, kapag yung way ng pagbebenta mo ng isang property ay hindi effective, huwag mo siya ulitin. No? Yun ay magiging anchor point or reference point for the decisions and plans na gagawin in the future. Alright. According to Peter Hall, planning is the making of an orderly sequence of actions that will lead to the achievement of a stated goal or goals. Kapag magpaplano, merong goal. Merong gustong marating. Wala pong nagplano na wala lang. Skip ko na yung mga ano. There are categories of planning, no? Or parang types of planning na involved, no? Which, yung iba dito, parang related, no? Parang pwede kang maging pumili ng option na ito yung gagawin itong planning type. No? Number one is the physical planning. Alam nyo na yan, physical. Next is economic planning, allocative, innovative, indicative, imperative, multiple objective planning, single objective planning, normative planning, at saka behavioral planning. Those plannings, yung 10 plannings na yan, are correlated in the real estate management. No? Number one, tayo sa physical planning. Physical planning is the active process of organizing the physical activities and land uses in order to ensure orderly and effective siting and coordination of land uses. It encompasses the deliberate determination of spatial plans with an aim of achieving optimum level of land utilization in a sustainable manner. Physical planning. Number one na ano dyan is ang Pilipinas ay bagsak sa physical planning. Right? Kuha tayo ng isang example ng bagsak na bagsak ang Pilipinas sa physical planning. I-open ko lang ang aking Google Earth para actual na itsura ang inyong makikita. Alam niyo ba ito si Google Earth? Nagamit mo na pag seminar na ako sa inyo. Sir, paulit-ulit ng seminar. Sa PMS, sa Property Management System, i-discuss ko ito. Kasi kailangan nyo ito eh. Okay. Tignan nyo ha. Alam nyo itong lugar na ito? Yan. Sorry. Pwede natin. Yan. Anong tawag dito sa lugar na ito? Yung nasa screen nyo ngayon. Tawag sa kanya ay Metro Manila. Tama? Okay. Tama? Ayan, Metro Manila yan. Okay. Hanapin natin si Metro Davao. Si Metro Manila, hindi ko kasi mako-compare. Pero tingnan nyo lang, imagine nyo na lang kanina yung Metro Manila at saka Metro Davao. Bakit ang Davao, parang isa siya sa mga sinasabi na parang pinakamagandang syudad sa Pilipinas?
Alam bakit? Because of the planning, the physical planning na meron ang Davao. Ang ganda ng pagkakaplano sa Davao. Tingnan mo tingnan mo itong isa sa mga lugar nila, ayan. Tingnan niyo yung ayos ng mga kalsada nila. Kita niyo yung blockage nila. Kung paano nila inayos yung block. Itong area na to, yan. Ano yan? Hindi sila mga informal settlers eh. Ano? In Metro Davao, yan yung mga lugar na hindi sila ganun kayayaman. Pero may kaya yung mga tao. Pero maayos yung pagkaka-segregate ng mga lote. Pansin mo. This Metro Davao, ha? Yan.